Balitang consumer naman po tayo, umaalma ang onion farmers sa desisyon ng gobyerno na mag-import ng pula at puting sibuyas sa kasagsagan ng harvest season ngayong Pebrero at Marso. Matatandaan noong Huwebes, inanunsyo ng Department of Agriculture na mag-aangkat ng 3,000 metric tons ng pulang sibuyas at 1,000 metric tons ng puting sibuyas. Kaugnay niyan at iba pang issue, makakausap natin si Attorney Joycel Panlilio, ang Deputy Spokesperson ng Department of Agriculture. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Magandang tanghali, Cheryl, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Attorney, bakit po nagdesisyon ang DA na mag-import ng sibuyas sa kasagsagan nga po ng harvest season? Ginawa po ito ng departamento upang masiguro po na meron po tayong sufficient na supply sa mga susunod na araw at linggo at maiwasan po natin yung posible na magkaroon po ng shortage po ng stock po ng atin ng pula at puting sibuyas at nais po natin maiwasan yung nangyari po noong 2022 na umabot po sa 700 per kilo yung presyo po ng sibuyas. Pero ang reaction nga po ay nangangamba tayo na may sufficient supply sa gitna po ng harvest season? Nagsisimula pa lang po ang harvest. Dadami po talaga o magiging kasagsagan po ng anihan ng sibuyas ay sa Marso. So ito pong mga dadating na sibuyas, yung 3,000 metric tons na pula at 1,000 metric tons na white, ay dadating po ito ng not later than February 20. Ngayon po, hindi na po papayagan na magkaroon po ng pagdating ng mga sibuyas after Feb 20. At ito pong total na 4,000 metric tons ng red at puting sibuyas ay ang konsumo po nito ay mga 1 linggo lang po ito. So mauubos naman po ito agad at inaasahan po na wala po itong magiging malaking epekto, negatibong epekto sa harvest po ng ating mga local farmers. Ang kini-question po kasi nga ito, ng ating onion farmers dahil hindi pa naman daw natutuko yung exact na harvest ngayong peak season. Ano po ang sagot nyo dito? Meron po kaming datos mula po sa ating mga regional field offices kung ilan po ang inaasahan na magiging harvest ng ating mga magsasaka. At base po sa mga datos na ito, hindi po talaga magkakaroon ng ganong malaking epekto yung dadating po na imported na red at saka white onion. Yun po bang itong 3,000 metric tons ay talagang para maibsan lang hanggang March yung supply? Kasi ang pangamba po ng ating farmers, baka naman dahil may bagong dating, bumaba daw ho yung kanilang farm gate price ng sibuyas at malugi naman sila dahil nga po dito sa importasyon. Dadating po ito not later than Feb 20 at inaasahan nga po ay na mauubos na po ito sa ngayong buwan actually. So hindi po siya dapat na maka-apekto sa magiging harvest. Attorney, isingit ko na rin po yung pagpapalabas ng NFA rice stocks sa local government units kasunod po ng deklarasyon ng Food Security Emergency. Anong araw po ito ikakasa? Ay, naasahan po kasi na mga next week pa po ito mailalabas sa mga LGU dahil inaayos pa po yung mga paglipat po ng stocks mula po sa NFA papunta po sa FTI at sa ating po mga local government units or kung may mga GOCC rin po na kukuha. At ilang LGUs po ang makikinabang dito sa 35 pesos na per kilo na bigas? Sorry po, ano po yung tanong? Ilang LGUs po? Sa more than 50 po itong mga ito na nag-sabi po ng kanilang interest na magbenta po dito sa NCR. More than 50. So are we just concentrating on the NCR, Attorney? Sa ngayon po, ganyan po muna, pero based po kasi din sa datos ng PSA, meron din pong nakita ang extraordinaryong pagtaas ng presyo sa region kung nasan po ang Region 7 po sa Cebu. So sa susunod na mga linggo ay maaari din pong maglabas din po doon ng bigas po ng NFA. Kasama rin po dito ang Iloilo. Marami pong salamat, Attorney Joycel Panlilio ng Department of Agriculture.